Welcome back sa ating channel. Usap-usapan ngayon ang di umano'y pagtatanggol at pagprotekta ng Kamara sa kanilang kasamahan, at ito ay ang tinatawag rin na miyembro ng makakaliwang grupo na si Franz Castro. Pinangunahan ito ng anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos at ang leader na si Kong Romualdez. Komento tuloy ni Banat Bay, isang solid DDS kahit pala magkakaiba ng prinsipyo ang mga kongresista sa Kamara, ay nagkakaisa rin kung pera-pera na lang ang usapan. Kung hindi ka sasang-ayon sa leader ay mawawalan ka ng pondo. Sa ginawang ito ng Batang Marcos ay walang reaksyon ang mga Marcos loyalist vloggers. Paano mo naman daw kasi ipagtatanggol ang Marcos kung protektor naman ito ng kumakalaban sa bayan? Panoorin ang full video at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam mo, ito first time ito ha. First time na pati yung Makatae Black, aba, ay kanilang tinuring na kasamahan. Alam mo, dito nga ako magtataka eh. Alam mo, pinagtanggol pa nila yung alam naman nating salot sa bayan, pinagtanggol pa nila yung alam naman nating sumusuporta sa mga alam nyo na, hindi ko na lang babanggitin, pero alam naman po natin yun eh. Diba? Kaya nga ako nagtataka, ngayon, merong nagaganap na mga Marcos loyalists na galit ngayon sa mga Duterte vloggers, influencers. Akala ko ba nung una galit na galit kayo sa una, 'di ba? Kasi unang script ninyo noon nung panahon na kinokontra ninyo ang mga dilawan kinokontra ninyo si Cory Aquino, dating Pangulong Cory Aquino, dahil sinabi ninyo pinalaya si Joma Sison, pinalaya yung mga quote-unquote political prisoner na alam naman natin ng lining. Gagalit kayo nun Sinasabi ninyo, kay eto mga supporter to ng mga komunista. Gagalit kayo, di ba? Ganon kayo nun. Pero ngayon, eto, talaga nga namang dinidefend na nila mismo yung mga alam naman po nating mga aktivistang nandun sa Kamara. Paano yan? Bumaluktot na kayo. Nabali na prinsipyo nyo. Dahil ayaw nyong tanggapin na sumablay kayo. Tama, mali. Di ba? So, ibig lamang pong sabihin nun, wala kayong prinsipyo. Wala kayong yagballs. Dahil ngayon, kinokontra ngayon ng Kamara ang sinabi ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na dun sa mga salot sa lipunan. Ngayon, kinakakampihan nyo yun? Wala pala kayo Na-recruit na po sila, correct? Hindi, alam mo kung bakit? Yan ang tinatawag na mekus-mekus lang. Anong mekus-mekus? Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Yan ang talagang dyan. Kasi lahat sila nagkakasundo Lahat tayo makikinabang sa pera. Sama-sama tayo sa pera walang pipiyok, walang pipiyok. Ang pumiyok, walang budget. Ang pumiyok, sa mga susunod na taon, walang extraordinary fund. Hindi, alam mo, sa totoo lang lahat to pera. Love of money, sabi nga, is the root of all evil. Love of money. Lahat ito, mantakin mo nagkasundo sila na magkakaiba prinsipyo. Magkakaiba na pinaglalaban, nagkasundo-sundo sila. Bakit? Ayaw mawala ng extraordinary fund ang mga animal. Sa bagay, kaya ka nga tumakbo ng Kamara para sa extraordinary fund, tas kukontrahin ko yung leader. Pag kinontra ko leader, wala akong budget. Tama, mali? Oy, mga kongresista, magpakatotoo kayo. Lahat kayo ginagamit nyo ngayon yan. Nako, style nyo bulok. Style nyo bulok. Ipapakita ko sa inyo ipakikita ko sa inyo. Baka akala niyo chinichismisan ko lang kayo Eto, papakita ko sa inyo
panoorin muna natin to. Nagbitiw sa PDP laban si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Naku. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pang ang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Ito naman Pero si nagbitiw Jet Li, nga siya oh. sa PDP laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Talaga lang, ha? Session resumed. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara. Meron Gayon din ba sa nun? pagsusulong ng Sandali, meron ba nun? May karangalan ba kayo? Kailan pa? Kailan ba kayo nagkaroon ng karangalan? Karangalan ba yung ang gaganda ng ang gagara ng mga kotse ninyo, ang gagara ng mga bahay ninyo, tapos yung nasa paligid nyo, squatter? Kailan naging karangalan yun? Yung totoo. Kailan naging karangalan ang kayo umuunlad ng buhay, pabiyahe-biyahe pagka break ninyo, tapos yung mga naghihikahos ninyong mga constituent, ayun, puro palamunin pa rin. Tama, mali. Wag tayo maglokohan. Sige nga ho. Yung mga kababayan natin dyan, kayo makinig. Kayo na lang, mga nasa Pilipinas. Tanungin ko kayo, umasenso ba buhay nyo dahil sa congressman nyo? Asan ang karangalan doon? Katangahan, marami. Karangalan? Wala. Ay, nako. Kaya nga, sige nga, sabi ko nga sa inyo eh. Yung mga iba nga dyan, nag-ingay lang, taso naging congressman. Wala na, nga. Nga. Alam mo, bilang lang talaga dyan ang talagang nagsisilbi sa bayan. Maniwala ko kayo sa akin, bilang lang ho yan, mga 3, 5, ganon. Madami na ho yung 5. Kung talagang may karangalan kayo, yung talagang meron kayong honor, kung meron kayong dignity, ilabas nyo nga kung saan nyo ginamit yung extraordinary fund. Sino merong karangalan dyan na maglalabas ng extraordinary fund nila? Merong dangal dyan, may delikadesa. Wala. Buhay Canada, nagkaroon lang ng mataas na pagtingala sa... yun, panahon ni Cayetano daw, that's the fact. Hi, Sir Bannon Bay. Hindi ako nagsabi niya na si Buhay Canada. Tama. Kasi maganda nangyayari nun. Ewan ko ngayon, karangalan, katangahan talaga. Tuloy. Isa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon. Bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Did you hear Franz that? Castro. Did Nabanggit you? ito sa isang di muna tinutulungan. People in the house, did you hear that? Ano tinutukoy nito ni ano? Di ganon. Meron daw na-threaten, may tinret daw na membro ng kanilang kasi tinatanong niya yung yung pangalan nun, yung si Albay. Alam naman natin itsura pa lang kung ano na itsura di ba? Tinatanong niya, bakit ba tayo nagsama-sama dito, nagkaroon tayo ng pagtitipon, bakit tayo nagkaroon ng gathering na to, ba't tayo magko-conclude ng resolution, para saan? Sabi niya, sabi naman nung batang yung ambisyosong bata. Sabi niya, kasi may tinret na isa nating kamembro.
Eto, lantara na, lumalaban. Lumalaban tong batang to kay Tatay D. At sino pinagtatanggol? Ito. Ito, pinagtatanggol niya. Hello? Sino ho dito yung mga galit na galit sa mga makakaliwa at saka mga aktivista, yung nandun sa SMNI? Can you condemn now the son? Kaya nyo bang kondinahin na pinagtanggol ngayon nung anak? Eto. Saka nakakita ngayon ng ganito na pinagtatanggol to. Alam naman ho lahat ng kamera yan. Alam mo lahat sa kamera kung ano lining nito mga to at anong ginagawa nila sa budget nila. Alam mo lahat yan. Tapos kayong pagtatanggol nyo? Ano kaya masasabi ni Coach Jared dito? Sabi ni Dragon. Wala namang kwenta yung sinasabi nun eh. Walang ambag yung sinasabi nun sa bayan. Ang gulo-gulo niyan. Kung saan ang panig, kung saan ang bato ng, sabi nga ni Sas Rogando Sasot. Kung saan ang hulog ng coins. Sabi niya, hindi ako nagsabi nun. Alam mo naman kung ano ang hinulog sa jukebox, yun ang ikinakanta. Tanong natin kung sino maghuhulog sa jukebox, yun ang kakantahin yan. Ako'y napanayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng kamera. Ano nadungisan ng imahe ng kamera? Matagal nang madungis. Bira kayo. Matagal nang madungis. I could not give you the exact date, but I understand that it Oy, ayusin mo yung buhok mo! Pakailan mo! Hindi, joke lang. Baka sabihin naman ng iba, ad hominem ka ba? Ano mo pakailan mo sa buhok niya? Porket wala kang buhok, nangingilam ka. Hindi na, lang ako, parang parang si Nicknock. Kilala niyo si Nicknock? O, sino yung mga matatanda dito? Kilala niyo si Nicknock? Yung nakataas yung buhok sa likod. Oh. was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Galing! Palakpakan! Siyempre, yung mga tanso, tuwan-tuwa na naman sila kasi English. Ang talino! Ang talino! Porket English, ang talina! Ang galing talaga ng anak ni Marcos. Ganyan tayo mga Pilipino di ba? Di ba? Tayo mga Pilipino, basta nag-English, wow! Pag ano sinabi? Basta, ang galing English. Oh, di ba? Please don't say bad words. Sabi nito ni share not greed. Sus, yan ba ang future president? Please, parang awa mo na. Wala namang bastusan. Huwag naman ganyan, binababoy niyo Pilipinas Hindi, simple lang naman niya sinasabi niya Kasi tinanong nung yung isang mukhang Lacoste na mukhang Lacoste na congressman, sabi nung isa, hindi kasi minamalayan yung natin kasamahan dito pagtanggol natin. Yun lang naman yun. To be fair, spontaneous speaker si Charis, sabi. Kaya nga, ang galing nga, di ba? Ang lalim na sinabi niya. Ulitin natin kung ano sinabi niya. Ang lalim ang lalim. Tingnan nyo. John Nelas, marami congressman na pala sinabi mo pa. Ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng kamera. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Wow! Inilatag din ni Senior Ang lalim! Kakaiba talaga tayo mga Pilipino, no? Tuwan-tuwa, ang talino! Ang galing!
Yun lang naman sinabi. Sandali For the record lang, wala ko sinasabing mali yung sinabi ni Sandro ha. Wala ko sinasabing mali yun. Actually, wala namang mali. Tama naman yung sinabi niya. Kaya lang, pinagtatawanan ko lang yung mga Pilipinong tuwan-tuwa. Pag yung mga mga idol nila nag-English. Parang sa kanila, aping-api. Hindi, siya talaga yung magaling. Kami, bobo kami. Porque nag-English, matalino siya sa kanila. Deputy Speaker Don Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman. Nako! Eto na, but isang when I balimbing. heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad. Yan na, nagkasundo-sundo na sila. Nagano na sila. Alam mong corny nitong camera. Sa totoo lang, nako-cornyan ako sa camera na to eh. I feel bad. Ay, magpatingin lahat kayo. Mag-ikot-ikot kayo. Sige na. Punta kayo sa PT, mag-ikot-ikot kayo. Tapos ano naramdaman mo? I feel bad. Nasaktan ako sa sinabi ni Duterte. Ako din, nasaktan ako sa sinabi ni Duterte. Ang sakit-sakit. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ang sakit. Ano sabi ni Duterte? Ipaliwanag nyo kung saan nyo ginagamit yung pera. Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Hoy! Ang tatanda na ninyo! Para magaganyan pa kayo!